Isang mapagpalang araw sa inyo mga idol. Sa episode na ito, isa na namang hamon sa ating kakayanan ang susubok sa akin ngayong araw. Dahil mag-trace ulit ako ng mga nag-shorted na mga ilaw. Ito yung mga ilaw dito sa floor light dahil malamang na pinasok ito ng tubig. Ito yung ginawa ng mga kontraktor noon. Sa palagay ko ay hindi na-isolate ng maayos ang mga connector na ikinabit nila. Kaya ngayon, ganito ang naging problema. At ngayong umaga ay umpisahan ko nang ayusin ang problema ng floor light na ginawa nila. Oh, nag-trip na. Wala na. Patay. Hindi tayo yan. Wala na to. Ano na to? Grounded na yan. Yung pagkakaulan siguro, no? Kasi kung ganyan-ganyan lang, hindi naman mag-trip yan eh. Gumising ako ng 6:30 ng umaga upang magkape muna bago ko umpisahan ang trabaho. Dahil medyo matagal ang pagtatrace ng mga problema ng mga ilaw sa floor light at mabuti na lang meron pa akong natitirang rubber tape para sa mga splicing o yung mga dugsungan ng mga cable. Dahil importante ito para sa mga dugtungan ng cable, lalo na at ang nagiging problema ay nababasa ang mga cable sa ilalim. Nakakatulong ito para hindi mabasa yung mga splicing ng mga ilaw, lalo na pag umulan at pag naglilinis sila. Nagamit ay yung water pressure. Ngayon ay magsisimula na tayong mag-trace o hanapin yung pinagmumulan ng pagtitrip ng circuit breaker ng mga ilaw na ito. Kung isa kang electrician o maintenance na gaya ko, malamang na alam mo na hindi basta-basta ang tracing na tulad nito. Minsan nga maranasan mong matulala o kaya magtanong mismo sa sarili mo kung ano kaya ang nagiging dahilan kung bakit nagso-shorted ito. Pero pag naayos mo naman yung tinitrace mo at natuklasan mo na yun na lang pala ang naging problema, ay masasabi mo na lang na ito lang pala yun. At syempre, dagdag pa rin sa experience mo yun bilang isang electrician at pagiging maintenance. Kaya lang, kailangan matyaga ka sa pag-troubleshoot dahil hindi biro yung ganitong problema, lalo na at medyo malaki yung area. Ngayon ay isa-isa ko nang binubuksan itong mga full box dito sa flooring upang tignan kung nakababad ba ito sa tubig dahil andito rin kasi yung mga splicing. At dito nga ay nakita ko na wala namang tubig dito sa full box. Pero kailangan ko munang i-disconnect yung isang linya o yung isang return ng ilaw. Bali, dalawang return nga pala yung pinagawa ko dito. Kaya itong isang return muna yung ititrace ko. Pareho kasing nagtitrip yung dalawang return ng mga ilaw. Kailangan isa-isa muna nating ititrace itong mga return upang hindi tayo masyadong mahirapan at malito kung aling linya pa ang shorted. Dito ay ginamitan ko ng clamp meter at nilagay ko sa continuity. Pero hindi siya nagbabaser. Pero shorted talaga dahil may reading ito. Kaya malamang na isa-isahin kong baklasin itong mga ilaw para malaman ko kung alin sa mga ito yung shorted na dahilan kung bakit nagtitrip yung circuit breaker nito. Kaya mahaba-habang hanapan ito mga idol.
pagkatapos kong i-disconnect yung isang return ay sinubukan ko munang pailawin itong isang linya ng mga floor light para obserbahan kung magtitrip pa ito. Ito naman yung kalahati nitong isang linya o ng isang return. Hindi ko muna isinama para malaman ko muna kung magtitrip ba yung pinailaw ko. At dahil hindi naman nag-trip yung unang linya, ay susubukan ko namang isama itong natitirang floor light at obserbahan natin kung magtitrip ito. Kung hindi ay malamang yung isang return ang may problema. Sabi ko nga kanina, ang pagte-trace ay medyo mahirap at kailangan ay may tiyaga ka. Dito ay makikita nyo na umilaw na. Aabangan ko na lang kung magtitrip ito. Ito yung isang linya ng floor light at ito ay kinokontrol ng unang return at nag-e-energize lahat. Ngayon ay obserbahan ko kung magtutuloy-tuloy siya. At dito akala ko walang problema ang isang linyang ito dahil matagal na siyang nakailaw. Kaya naman napag-desisyonan ko na baklasin na yung pangalawang linya ng ilaw. Ito ay magkabilang side ng bahay ng amo ko. Dahil nagtuloy-tuloy naman yung pag-energize ng unang linya. At ito yung natuklasan ko na dahilan ng problema kung bakit nagtitrip ang circuit breaker nito. Ano yan eh, hindi kasi nilagyan ng rubber eh. No? Kung nilagyan nila yan, Dapat tape na lang nilagyan nila. tayo tayo yan. Wala na to. Ano na to? Grounded na yan. Yung pagkakaulan siguro, no? Kasi kung ganyan-ganyan lang, hindi naman mag-trip yun eh. Ito mo, ganyan, hindi namamatay. Yo, may diferensya yun. Connector, ha? Ano yan eh? Sabi niya? Masbot! Waterproof, miya-miya. Waterproof, water na puro. Ayan, ang waterproof, miya-miya daw. Smelling eh. Dito ay isa-isa na naming pinagpabaklas ang mga ilaw sa floor light dahil ang naging dahilan ng shorted ay ang ikinabit nilang connector dahil pinasok ito ng tubig. Okay naman sana yung connector na ikinabit nila. Kaya lang, ay hindi advisable ang pagkaka-isolate nila dito. Kaya naman, pinasok ito ng tubig. Siguro ay isipin nyo na puro maling gawa lang na ibang lahi ang pinapakita ko. Kahit ako naman ay nagkakamali din bilang isang tao at isang maintenance electrician. Pero sa puntong ito ay nagbibigay din ako ng awareness sa inyo kung sakaling magpapagawa kayo sa mga kontraktor at magkakaroon kayo ng idea kung ano ang mas magandang gawin sa mga ganitong floor light na pwedeng pasukin ng tubig. At pwede nyo isuggest na balutan ito ng rubber tape at saka nyo palagyan ng electrical tape para naman hindi mangyari sa inyo yung ganitong sakit ng ulo. Dahil yung mga ibang kontraktor, basta mapailaw nila yan ay okay na sa kanila yan. At pag may problema na ay hindi ka na babalikan. At dito nga habang nilalagyan ko ng rubber tape itong mga splicing, ay biglang nag-trip yung unang linya ng mga floor light. Oh, nag-trip na. Wala na. Patay. Tapos. Dito ay inisa-isa na ulit naming tinanggal yung unang linya ng mga floor light. At mga konektor na naman ang naging dahilan dahil basang-basa ito ng tubig. Kaya naman minabubuti na naming baklasin na rin yung unang linya ng mga ilaw. At tinanggal na namin yung mga konektor na ikinabit nila dito. Dahil ito yung cause ng pag-trip ng circuit breaker nito. At hindi ko na kinuhanan ng video dahil masyadong hahaba ang video ito. Dahil paulit-ulit lang naman yung prosesong gagawin ko. Tatanggalin lang yung ilaw at babaklasin na ang mga konektor na basa ng tubig. At pagkatapos ay babalutan ko na ng rubber tape at ang final isolation ay electrical tape.
So, update tayo guys. Ito yung isang linya yung binuhay ko na. So, yan. Ito yung magkabilang side. So, ngayon, hindi na siya nagtitrip. Kaya kailangan maganda yung pagkakalagay namin ng silicone at saka yung isolation. So ito, bukod sa may isolation yung may rubber tape yung connection o yung ating splice sa ilalim. So mayroon pa siyang silicone. Wala pa naman ako nakikinig na naglalagitikan. Doon. Sana. Para din tayo magtanggal doon. Ha? Oo nga pala. Kakabit ko pa rito. Yung dalawa. So, good evening sa inyo guys at ito na yung ginawa namin nung umaga. Ayan, no? So, bali naka 3 days kami sa pagtitrace nitong mga floor light na ito dahil lahat ng linya ay shorted gawa nga ng connector. At ito nga, nabuhay na ulit yung floor light dito sa paikot ng gilid ng bahay ng amo namin. So ito yung isang side. So hindi ko makukuhanan yung kabilang side dahil nandun yung kwarto ng amo namin, babae. So ito lang muna yung mapapakita ko sa inyo na nagawa namin. So ayan, maliwanag na ulit. So naka-timer to mga idol. Sinubukan ko lang siyang iset ng 7 to 9. 7 ng gabi hanggang 9 para matesting lang siya. So ngayon ay okay naman. At hindi na siya nagtitrip. So yun lang guys ang ating update sa naging trabaho namin. Almost 3 days din pero tuwing 7 to 10 lang kami ng umaga nakagawa dito kaya tumagal ng 3 days. So pinagsama-sama ko lang sa video dahil masyadong mahaba kung kukuhanan ko lahat ng pagbabaklas nito mga floor lights. So yan guys, kung umabot ka sa video ito, maraming salamat sa iyong support at magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. So this is Richard Mix TV and see you to my next vlog and peace out.